Nakaramdam na nga si Xavier ng mali, kung kaya't diniretso na nga niya itong si Libby nang sa ganun ay hindi na nga to umasa sa kanyang pag-ibig dahil alam niya na nasasaktan lamang niya itong si Libby sapagkat nararamdaman niya na talagang hindi niya mahal itong si Libby at napipilitan lamang siyang pakisamahan ito dahil tumatanaw siya ng utang na loob mula nga sa kanyang mga magulang. Kaya naman para hindi na nga tuluyang masaktan itong si Libby ay tuluyan na siyang hiniwalayan itong si Xavier. Ngunit ikinasama ngayon ni Libby ang bagay na iyon at sinisisipan niya ngayon itong si Princess. Dahil ang naisip niya ay nilalandi ni Princess ang kanyang jowa na si Xavier kung kaya't nawalan ito ng gana sa kanya at ang atensyon ay napunta kay Princess. Ngunit hindi niya masisisi itong si Xavier dahil naman sa napakalayo ng agwat ng pag-uugali ang dalawa. Mas gusto ni Xavier ang pag-uugali nga nitong si Princess na simpleng babae lang ngunit napakabuti ng kanyang puso. Dahil nga kay Princess ay naging mabuti ang matigas na puso nga nitong si Xavier. Dahil kay Princess namulat ang kanyang mga mata at nabigyan niya ng chance na mahalin ang kanyang ina na dati ay pinagsarahan niya ng pinto at talagang tiniis niya na huwag kausapin dahil sa kanyang sobrang sama ng loob. Ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat, napatawad niya ang kanyang ina nang dahil na rin sa pagpupursige ni Princess. Ngunit labis na nasaktan itong si Libby. Hindi niya matanggap na hihiwalayan siya nitong si Xavier. Agad niya sinugod itong si Princess. Kaya naman nagpag-aabot ang dalawa at hindi naman papatalo itong si Princess. Talagang ipaglalaban din niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Princess na kung hindi dahil sa kanyang pag-uugali, maaaring nananatili pa sa kanya ang kanyang Xavier. At hindi niya kasalanan kung nagdesisyon si Xavier na iwanan siya. Hindi niya inutusan si Xavier, kusang loob niya itong ginawa. Kaya naman nagkagulo nga silang dalawa hanggang sa dumating sa punto na na-aksidente nga itong si Princess at nawalan ng malay dahil nauntog ang kanyang ulo na naging dahilan kung bakit naging kritikal ang kalagayan nga nito si Princess at nagkaroon nga siya ng partial brain damage. Kaya naman siya ay pansamantalang na coma. Kaya naman sasalinan siya ngayon ng dugo at rare ang kanyang blood type. Kaya naman namamroblema ang kanyang tatay-tatayan. Hanggang sa kinausap na nga nitong si Pascual, itong kanyang totoong ina na nangangailangan na ito ng dugo at walang makakatulong na iba kundi siya lang nga lang dahil sila ang magkamatch ng dugo.